puso. Isang maganda at makabulang araw, Pilipinas. Ito po ang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang iyong kasama at kabalikat sa usaping may kinalaman sa kalusugan, biyahe, inspirasyon at tunay na serbisyo para sa bawat Pilipino. Ako pa rin si Dr. Hilda Ong, ang iyong agarang serbisyo lady. Napapakinggan tayo sa DWBL 1242 kHz, ang himpilan ng serbisyo publiko. At napapanood sa Facebook at sa YouTube. Kaya saan man kayo naroroon, abot-tinig ang tulong at informasyon. Ngayon ay September 2, 2025, araw ng Martes. Pumasok na tayo sa mga bare months, hudyat ng pagsisimula ng Kapaskuhan sa Pilipinas, na kilala sa may pinakamababa, pinakamahabang obserbasyon ng Pasko sa buong mundo na sumasaklaw ng halos 5 buwan mula Setyembre hanggang January ng susunod na taon. Dalawang mahalagang programa ang pag-uusapan natin ngayong umaga na malaki ang benepisyo sa bawat Pilipino. Pag-uusapan natin ang mahalagang programa ng PhilHealth o Philippine Health Insurance Corporation. Isa rito ang programang YAKAP o Yaman ng Kalusugan Program na nakatuon sa pagbibigay ng komprehensibong suporta sa ating mga pasyente mula check-up hanggang iba't ibang serbisyong medikal na kailangan nila. Tatalakayin din natin ang gamot package, isang inisyatiba na layong masiguro na may access ang ating mga kababayan sa mga pangunahing gamot na kinakailangan nila, lalo na mga may malalang karamdaman. At bukod pa dito, alamin din natin ang binuong anti-fraud unit ng PhilHealth na isang mahalagang hakbang upang matiyak na ligtas at tama paggamit ng pondo para sa tunay na benepisaryo at hindi sa mga mapagsamantalang individual o institusyon. Kaya huwag na natin patagalin, kasama natin yung araw si PhilHealth Acting Vice President for Corporate Affairs, si Mr. Ray Balenya, upang ipaliwanag ang mga programang ito at sasagutin ang ilang katanungan ng ating kababayan. Magandang umaga, Sir Ray! Yan po. Good morning, Sir Ray! Good morning, Dr. Hilda, at syempre sa lahat po ng mga taga-subaybay po ng Health and Travel Serbisyo Publiko. Sir Ray, bumati muna po kayo sa mga nakikinig at mga nanonood po sa atin ngayon. Magandang umaga po sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa programa po ng ating serbisyo agad, lady, si Dr. Hilda. Maraming salamat po, Dr. Hilda, sa pagkakataong muling kaloob mo sa PhilHealth. Bumabati tayo sa lahat ng mga nakikinig po at sumusubaybay sa programang Health and Travel Serbisyo Publiko. Good morning po. Yes po, at maraming salamat po, Sir Ray, sa pagtanggap sa ito sa invitation ko po dahil sobrang late na adik ko at tinanggap mo yung message ko sa Messenger na kung pwede kita ma-interview dahil nga sa ating meron ako dilabas na article which is ito po ay galing po sa PhilHealth, ito press release. So para sa ating mga taga-subaybay, may pagkakaiba ba dito sa PhilHealth Consulta YAKAP? Well, under YAKAP, gaya na nabanggit ko, Dr. Hilda, ay libreng konsultasyon, libreng check-up yan sa ating primary care doctor doon sa YAKAP clinic na napili po natin. Ikalawa, yun pong mga gamot na pinalawak po natin from 21 plus 54, naging 75 na po na mga essential drugs and medicines. At yung pong mga laboratorio ay nandyan pa rin, 13. Paano pakinabangan ng isang miyembro? Kailangan po ba doon sila kung saan sila nagpa-register na YAKAP Clinic, doon po sila lagi babalik? Medyo nagputol-putol kayo pero ang pick up ko sa question nyo ay dapat doon po sa YAKAP Clinic yan irereseta o bibigyan ng referral. Tama po kayo. Dapat po talaga ay
yung pong doktor, yung primary care doctor doon po sa Yakap Clinic na napili po natin, sila po dapat no yung magre-refer sa atin at magre-reseta. Mahalaga po 'yan, Dr. Hilda, na tayo po ma-check up no nung doktor doon sa Yakap Clinic. Sapagkat kung kailangan talaga nating maresetahan ng gamot o kaya kailangan nating maglaboratorio o kailangan natin ng cancer screening. Meron po bang limitation kung ilang beses pwede magamit ng isang pasyente ang kanyang yakap benefits? Let's say, kunwari, bigla siya, lalo na ngayon, panahon na tag-ulan, nagkaroon ng lagnat. And then, pag sumunod naman, nakaroon ng sipon tubo. Pwede pa rin po ba sila bumalik sa Yakap Clinic? Well, yung pong when it comes to limitation, actually, yung pong ating pagpunta at pag-a-avail ng serbisyo sa clinic ay depende po yan, syempre, sa kondisyon ng pasyente. Kapag merong dinarante, the more na dapat po ay umuugnay, pumupunta sa kanya pong doktor sa Yakap Clinic nang sa gayon ay matulungan siya. Kung kailangan ng gamot, reresitahan ng gamot. Kung kailangan ng laboratorio, bibigyan siya ng referral. So gano'n naman po yan. So nasa pag-uusap po ng pasyente at ng doktor kung gaano sila kadalas magkikita, depende po yan sa kalagayan ng pasyente. At dito naman po, sir, ano naman itong gamot package? Well, yung gamot package po, ito po yung isa sa mga major na enhancement po sa atin pong yakap. Ano po? Yung binabanggit ko po kanina na 54, no? 54 additional drugs and medicines, no? Ito po yung sa ilalim ng ating gamot. Yung gamot po niyan ay guaranteed and accessible medication for outpatient treatment. So, nilawakan po natin yung mga gamot na nire-reseta sa mga pasyenteng nangangailangan ng outpatient medication para po sa mga common conditions, halimbawa ay sa hika o kaya sa mga nagme-maintenance, no, laban sa alta presyon o diabetes at iba pa. So, ito pong gamot po ay irereseta batay po sa pangangailangan ng pasyente. At ang pagre-reseta po dito, Dr. Hilda, ay ginagamitan po ng isang application, yung gamot app kung tawagin. So, kapag ginawa po yung pagre-reseta using the gamot app, ay meron po yung unique prescription na security code, no? Na nakaprint po ito doon sa reseta. At kapag dinala po yung reseta sa butikang accredited gamot facility ng PhilHealth, ay mabe-verify po ng butika yung kung talagang naresetahan po sila using that unique prescription security code. So, yan po yung isa sa mga features, no, ng ating gamot prescription, no? Very safe at talagang kumbaga ay ready, no, doon sa mga posibleng maaring mandaya. Kasi nga ito'y ginagamitan ng app at ito'y tanaw din, no, ng mga pharmacy. Ngayon, napakaganda po ng programang ito, Dr. Hilda, sapagkat alam niyo po ba na under this gamot ay lumawak nga po yung bilang ng mga gamot, ano? As I can see here sa listahan natin ay 21 na po yung mga gamot na available, antimicrobial po, yung mga gamot laban sa infeksyon. Ay may 2 po, antithrombotics, yung pong gamot laban sa pamumuo ng dugo o blood clotting. Merong 8 na anti-asthma drugs at pati na yung mga umiinom ng gamot, no, para sa kanilang chronic obstructive pulmonary disease o COPD. Meron ding 18 na mga supportive and other therapy medicines, no? Diyan na po pumasok yung mga paracetamol, yung zinc, no? Ibuprofen, Lagundi at iba pa.
May 3 po tayo na available para dun sa mga nagme-maintenance sa diabetes, no? Halimbawa, yung gliclazide at metformin. Meron ding 4 na mga gamot anti-dyslipidemia. Mga gamot ito para dun sa mga may mataas na kolesterol. At meron tayong 18 po na anti-hypertensive drugs, no? At pati sa puso. Yun pong mga laban sa alta presyon at iba pa, Dr. Hilda. So kung ang isang pasyente nakapag-FPE, first patient encounter, doon sa Yakap Clinic nila, so kinakailangan kapag sila may nararamdaman na sabihin natin dati na sila may mga maintenance, tapos may high blood, may diabetes, so dapat po pumunta sila doon sa kanilang Yakap Clinic o doon lang sila sa EGOV PH titingin. Correct. Tama po kayo, Dr. Hilda. Mahalaga yung sinabi ninyo. Dapat maintindihan po nating lahat na dapat lahat tayong mga Pilipino ay dapat pumili po at malista doon po sa Yakap Clinic na atin pong pipiliin. At yung listahan po at pagrehistro po sa Yakap Clinic na pipiliin po natin ay pwede pong gawin yan sa pamamagitan ng eGov PH app. Kaya sana po mag-download na po tayo ng eGov PH app. At kapag nakapag-create na po tayo ng account dyan, hanapin na po natin yun pong bahagi ng PhilHealth. At pagka-click nyo po, makikita nyo po yung listahan ng mga Yakap Clinics na meron na pong mahigit sa 3,500 sa buong bansa. Ngayon, pinapadami pa po natin yan. Ngayon, pagka-pili po ninyo, ay pwede na rin yung gawin, yung papatala o pagpapalista doon sa Yakap Clinic. At pagkatapos po niyan, syempre ang next step na, Dr. Hilda, yun ngang magpa-check up na po kayo. Dapat ay makausap na po kayo ng doktor doon sa Yakap Clinic na napili po ninyo. So sila pong mag-aalaga sa atin, sila po ang aalamin kung ano pong ating kondisyon, lagay ng ating kalusugan, at sila po ang magsasabi kung kailangan natin ng mga serbisyo under Yakap. Pero ang maganda nito, Dr. Hilda, meron na pong doktor na libre, matitingin at mag-aalaga sa atin sapagkat napakamahal, no, ng consultation fee sa panahon natin ngayon. Pero under Yakap, yan po ay libre. Maliban na lang kung tayo ang napili nating Yakap Clinic ay isang private na clinic, under our own under the current policy, pinapayagan po sila na mag-charge, no? May co-payment yung atin pong pasyente, pero hindi lalagpas ng 900 pesos kada pasyente kada taon. Hindi yan 900 pesos kada bisita o kada konsulta. Hindi po. So kahit na madalas pa yung consultation, may mga laboratorio, merong mga gamot, pero ang co-payment lang ay pinakamalaki, 900 pesos kada taon. Yan ay kung yung Yakap Clinic na napili natin ay private clinic. And then kapag sa ano naman, kapag dito sa gamot, ang napakakaalam ko pa, ito po ba ay mga generic brand medicine? Hindi yan branded. Opo, no ho. Generic po, ito pong mga gamot na ito. Yung doktor po ang magre-reseta po nito. Dr. Hilda, bago ko lang makalimutan, mahalaga ito kasi baka iniisip ng mga kababayan natin yung ito pong mga gamot kasi meron tayong limit, no, na 20,000 pesos kada taon. Parang nabanggit mo na ito kanina. Ibig sabihin, basta naresitahan ka, kailangan mo ng gamot, ay merong itinalaga na 20,000 pesos na benepisyo yung PhilHealth sa pangbuong taon na ito. Napakalaki pong allowance nito, no, para sa gamot. Hindi po ito makukuha ng cash, no, sa mga tanggapan ng PhilHealth. Hindi po, no. Hindi po ito yung pagpumunta ka sa PhilHealth, kukunin mo yung 20. Hindi po. Una, kung kailangan mo ng gamot, reresitahan ka, dadalhin mo yung reseta doon sa accredited na butika ng PhilHealth. At pagka kinuha mo na yung gamot, ibabawas ito doon sa 20,000
na allowance mo kada taon. So hindi ito cash na nakukuha, ito ay actual usage, no? Parang debit card, kung gaano yung iyong kinukuha, yun lamang ang binabawas sa 20,000 na limit. Again, hindi po ito makukuha ng buong 20,000 cash sa mga tanggapan ng PhilHealth. At higit sa lahat po, Sir Ray, para sa mga nakikinig nanonood, hindi rin din ninyo pwede sa isang puntahan, sabihin niyo, pupunta kayo sa Yakap Clinic, tapos sasabihin niyo sa doktor na magreseta, na pupunta kayo sa pharmacy, na gusto mong isang kuhanan ng worth 20,000. Ito yung naaayon lang, kung let's say, kung maintenance medicine, siyempre, allowed lang naman sa loob ng isang buwan, 30, sabi natin, 30 tablet. So, 30 tablet lang, hindi po pwede isang punta nyo, 20,000, lahat ng gamot para sabihin natin, para sa isang taon, kukunin na ninyo. Tama po kayo, Dr. Hilda, no? Una po, yung computation ng 20,000, yan po nakikita natin ay yan ay sapat na sapat, no? Hindi naman po yan siguro mauubos, no? Agad-agad. Opo, tama po kayo. Siguro ang maaring magreseta yung doktor for 3 months, pero ang i-release po sa pagkakaalam ko ay 1 buwan worth of Yes, isang buwan. medicines, ano po. Ngayon, may visa pa rin po no yung reseta at maaari pong bumalik para po kunin no yung kanya pong balanse ng mga gamot. So tama po kayo, hindi naman agad yan i-reseta buong tayo ay umiiwas tayo na abusuhin itong gamot package natin. Tama po. Baka hindi naman nila kailangan na ganun karaming gamot, tapos kukunin nila lahat, o sabihin nila na doon sa pharmacy, kailangan ko 3 buwan na ibigay mo sa akin. And then, ayun ang iniwasan natin, yung fraud na. Kaya sabi ko, paano kayo naisip kagad ng PhilHealth? Kasi August 21st lang tayo nagsimula, di ba? Tapos kagad, parang naisip na kagad ng PhilHealth, baka ito ay maabuso. Ano masasabi po niyo, Sir Ray? Well, tayo po ay siyempre ay nung atin pong bago natin nilunsad to, Dr. Hilda, ay kasama na po sa atin pong mga pulisiya, sa atin pong preparasyon, yun pong mga deterrents ano po para po hindi po maabuso, hindi po madaya no yung atin pong programa. So, gaya ng sinabi ko kanina, yun pong pagpapa-enroll pa lang no dito sa Yakap Clinic ay ito po'y dumadaan sa eGov.ph app, di ba? So napaka-convenient, napaka-safe po. At alam naman natin yung eGov.ph ay naka-connecta ito, naka-link po ito sa atin pong national ID system. Magpapatupad din po kami, parte ng atin pong pulisiya, yung liveness check. Ano po? So ibig sabihin ay matitiyak natin na yung kukunan kasi ng litrato, yun pong mga nag-a-avail po nito. Ano po? So may liveness check po tayo. Isa yan sa mga inilatag nating pulisiya para po maiwasan yung abuso at pandaraya. At kanina nabanggit ko na yung pagre-reseta po nung gamot ay ginagamitan po yan ng app. Kaya ho matetrace no kung sinong doktor po yung nagreseta. At yun nga po ay meron pang verification po yan pagdating dun sa butika. So titingnan ng butika sa kanya pong system kung talagang siya nga ay naresetahan, nagmamatch yung kanyang unique prescription security code at iba pa. So yan yung mga inilatag nating ilan sa mga measures para maiwasan no yung magbabalak no na dayain, abusuhin yung atin pong program. So, ibig sabihin, Sir Ray, hindi nila pwede gamitin yung reseta ng kanyang dating doktor, pero hindi siya accredited ng Yakap Clinic. So, hindi nila pwede gamitin unless magpakonsulta sila sa Yakap Clinic na libre and then i-evaluate ng doktor
Tapos, resetahan sila ng panibago na galing talaga sa Yakap Clinic. Yan po ay, kumbaga nililinaw ko po kay Sir Ray, etong 20,000 na gamot na nagsimula na nitong August 21st at sa mga hindi pa nagpaparehistro sa Yakap Clinic o dating konsulta clinic o facility o provider, magparehistro na po kayo. Ngayon makikita po sa eGov app kung saan pong facility o clinic na malapit sa area ninyo. O kaya doon sa mismo sa mga working place nyo, sa mga kumpanya. So maraming kumpanya na ngayon, yung kanilang HR, inaasikaso na para lahat ng empleyado ay makapag-rehistro na ma-register na po dito sa Yakap, and then at the same time pupunta po ang yung Yakap Clinic sa tanggapan nila, yung mga doktor nila, yung laboratory, yung mobile van nila, para isa-isahin sila, i-check up para meron po first patient encounter. So sa first patient encounter, kapag nakita nila na may problema talaga, na need kailangang magpagamot, need nila magpa-laboratory, o need nila mag-chest x-ray, o need nila ng gamot, doon saka sila magre-reseta. Pero kung wala po kayong, kung hindi kayo nagpa-register sa Yakap Clinic, wala po kayong first patient encounter, hindi po ninyo mga gamit ng benepisyo. Nandiyan na po ba si Sir Ray? Yan po ang magandang feature po ng PhilHealth. Yan, Sir Ray. Yes, so Dr. Hilda, tama po kayo. Mahalaga yon na tayo po ay matingnan ng doktor sa ating Yakap Clinic na napili. Kaya karagdagang paalala na lamang po, kasi kung meron na ho kayong kumbaga reseta ngayon, hindi niyo magagamit yan. Dapat ay kayo'y matingnan ng doktor sa Yakap Clinic at sila po ang magre-reseta gamit po yung gamot app na in-explain natin kanina. Yes po, alam po niyo, Sir Ray, itong campaign natin dito sa Yakap program natin, dito sa PhilHealth, alam niyo, Sir Ray, marami pa rin hindi nakakaalam. Kaya sabi ko, ano yun? Tapos sabi ko, nagpa-register na po ba kayo? Kasi dati konsulta to. Ito ay last 2 years pa nagsimula. Hanggang sa ngayon, tapos this year, ang konsulta naging Yakap. Alam mo ba, Sir Ray, lahat ng mga kaibigan ko na may malalaking kumpanya, kinakausap ko ang kanilang HR, inaalam ko kung ilan na empleyado, and at the same time, ako na mismo ang kumbaga nagre-refer ng facility na malapit sa area nila na talagang puntahan talaga sila at para maparegister lahat ng kanilang empleyado. Ay, thank you very much, Dr. Hilda. Napakalaking bagay niyan. Tama-tama, meron din po kaming partnership with the Department of Labor and Employment. Tinutulungan po kami ng DOLE para po i-kumonekta sa mga malalaking mga kumpanya po. Nabanggit ninyo, may mga malalaking kumpanya po sila. For sure, meron din po sila na mga klinika. At kung yung kanila namang klinika ay papasa po as Yakap Clinic, hinihikayat na po namin sila na magpa-accredit as Yakap Clinic. Nang sa gayon, may option yung kanila pong mga empleyado na sa kanila po magpapuli at magpatala. So, yan po, tayo po ay magkakaroon ng mga pagdalaw, pagpunta, magkakaroon tayo ng mga road shows sa mga iba-ibang mga kumpanya na malalaki. Either yung kanilang clinic ay ipa-accredit nila as Yakap Clinic, o kung hindi man, kung meron mang malapit na Yakap Clinic sa kumpanya na yon, pwede rin po yon. Pero ang atin pong direction is kumbaga matulungan po yung mga empleyado sa mga kumpanya na mabilis na makapili at
maka makatala, no, ma-assign doon sa Yakap Clinic. Yung kasi yung mahalaga talagang dapat ma-assign tayo sa isang Yakap Clinic at yun na po ang simula para po ma-avail na natin yung primary care services, yung paunang alaga, ano po. So, yan po ang Yakap. Yan po. At kaya sabi ka nila, doktora, parang hindi namin alam yan. Kaya tuloy-tuloy po ang kampanya po ng PhilHealth para mas marami nakakalam. Kasi ang Oo. nais po ng PhilHealth, Sir Ray, di ba, nasa preventive tayo, yung maagapan, yung mga hindi nila alam na meron na pala, para kung meron nagsisimula na, naagapan, nalalaman through konsulta. Tama po, oo. Kaya nga yung PhilHealth, laging sinasabi ng ating President and CEO, si Dr. Edwin Mercado, yung mahalaga yung naging pivot to primary care, no, ng PhilHealth. Bagamat narito tayo as health insurer na tulungan at suportahan po yung mga kababayan, yung mga Pilipino po nating nagkakasakit, nagpapagamot, matulungan sila financially, no, na sagutin yung malaking bahagi ng kanila pong pagpapagamot. Pero naisip ng PhilHealth na kung tayo po ay mag-i-invest sa preventive care, edi makakatulong tayo sa mga kababayan natin na makaiwas sa pagkakasakit o kaya ay kung meron ng dinaramdam ay suportahan sila sa kanilang gamutan, hindi na po lalala yung kanilang karamdaman. At kapag ka syempre hindi lumala yung karamdaman, ay makakaiwas sila sa magastos na pagpapa-ospital, di ho ba? So, Yes po. makakatulong tayo para yung mga kababayan natin ay tuloy-tuloy makapagtrabaho, tuloy-tuloy na ma-enjoy yung time sa pamilya, di ho ba? O kaya magawa yung mga gusto nilang gawin, no? Yung sports at iba pa. So, sa pamamagitan ng Yakap ay makakatulong tayo na yung mga malulusog po, manatiling malusog, at kung may mga dinaramdam ay maagapan po at hindi nalalala yung kanilang sakit. So yan po ang nilalayo ng Yakap, no? Aalagaan ang bawat Pilipino para maging malayo sa sakit. At higit sa lahat, dahil po dito sa Yakap, kapag po kayo, alam natin, tayo ay malusog, wala tayo, okay tayo, lagi natin sinasabi, ay, hindi ko kailangan ng check-up, wala na akong nararamdaman. Pero dahil po dito sa Yakap, dahil po kinakailangan na may first patient encounter, so kapag ka napunta po kayo doon sa facility, doon sa clinic, na titingin sa inyo, alam po ba ninyo, pag sinabi nila na kailangan nyo magpa-CBC, o sabihin, kailangan ninyo magpa-urinalysis, o kaya sinabi naman na inuubo na po kayo ng mga more than 2 weeks na. So dito, pwede na po kayo papa-chest x-ray na libre dahil kasama na po yan sa Yakap. Dito pa lang sa dugo, sa ihi lang nakikita na minsan na may problema na dito sa dugo po ninyo, lalo na yung mga di nila ala, meron ng diabetes. Dito nakikita din po sa urine. So, huwag po ninyo binabaliwala. Kadalasan, kung ako nga, sa loob ng isang taon, twice a year po ako nagpapa-laboratory test. So, ito po ang dapat po ninyong gawin. Hindi natin pwede sabihin na wala kami pangbayad sa konsultasyon, wala kayong pangbayad sa laboratory, at ngayon meron pa kasamang gamot pa. Ito ay maganda. At higit sa lahat, Sir Ray, ano naman po itong cancer screening? Well, Dr. Hilda, ito pong cancer screening, ito po yung isa sa idinagdag po natin sa atin pong Yakap. At ito pong cancer screening tests ay 6 po ito para malaman kung may breast cancer, yung kababayan natin ay nandyan po yung mammogram at breast ultrasound. Para naman malaman kung merong lung cancer ay meron pong low dose chest CT scan at alpha fetoprotein. Para malaman kung merong cancer sa atay o liver ay liver ultrasound. At para malaman naman kung may cancer sa colon, no, sa bituka ay yung colonoscopy. So may 6 po na cancer screening tests na libre po na ipapagawa sa miyembro basta po kinailangan at ayon sa
rekomendasyon ng doktor sa Yakap Clinic. So, ang design po nito ay hindi po yung merong sintomas na yung miyembro para ito po screening. Ibig sabihin, batay po sa umiiral na mga panuntunan o health standards ng Department of Health sa cancer screening, ay kung nasa edad na, depende sa kanyang kasarian, depende po sa mga risk factors niya, ay i-require po siya ng alinman sa 6 na cancer screening test na ito. At kapag may referral siya, ay dalhin lamang po doon sa mga cancer screening test facilities na accredited po ng PhilHealth. So sa ngayon po, napakarami na ho na nag-participate ng mga ospital dyan. Kasi yung mga cancer screening test machines na to, malalaking mga machines to, usually nasa mga ospital po yan. So yan po yung ating cancer screening test program dito po sa Yakap. At Sir Ray, ano ang iyong mensahe sa ating mga nakikinig ngayon na bakit dapat nila tangkilikin o maging miyembro ng Yakap at para makapag-avail na sila ng nitong gamot package? Opo, Dr. Hilda, uulit-ulitin ko po sapagkat ito po ay mahalaga na dapat ay pumili po tayo at ma-assign po tayo sa Yakap Clinic, no, na mapipili po natin. Mahalaga po 'yon sapagkat nasa mga Yakap Clinic po yung primary care doctors na siya pong titingin at mag-aalaga po sa ating kalusugan. Para po tayo ay makapili at makapagpatala doon sa Yakap Clinic, maaari po nating gawin yan sa eGovPH app o kaya sa PhilHealth member portal na nasa website ng PhilHealth. Maaari din po na magpa-assist kayo sa alinmang local health insurance office ng PhilHealth, yung mga tanggapan po ng PhilHealth. Pwede rin po yon. O kung meron na po kayong natanaw na Yakap Clinic na malapit po sa inyo, pwede na rin po ninyong puntahan sapagkat pwede po nila kayong asistihan sa pagpapatala, no, doon sa clinic. So pagka kayo po nakapili na, ang next na step ay ma-check up na po kayo ng primary care doctor. At sa check-up po, doon malalaman yung inyo pong kalagayan at sila po magsasabi kung kailangan resetahan kayo ng gamot, ng laboratorio o ng cancer screening test. So muli po, Dr. Hilda, no, samantalahin po natin ito, malusog man, malakas man o may nararamdaman, ang Yakap po ay para po sa ating lahat. Sapagkat nilalayon po nito na maalagaan po ang bawat Pilipino para po maging malayo sa sakit. Maraming salamat po, Sir Ray, sa pagpapaliwanag sa mga nakikinig at sa mga nanonood na itong magandang programa po ng PhilHealth. Salamat din po, Dr. Hilda, at mabuhay po kayo at mabuhay ang inyong programa. Yan po. At yan, ang nakasama po natin ay si Sir Ray Balenya. Siya po yung laging siya ang laging kumbaga sa amin sa mga press, sa mga media, siya po ang kumbaga nag-guide sa amin o nagbibigay ng pinaka-latest na na press release na yung kung ano bang mga latest na magagandang benepisyo na meron ng PhilHealth. Dahil ito po ay si Sir Balenya ay siya po lagi po yung parang gusto ko malinaw na paliwanag tungkol sa mga programang Yakap, gamot, packet, at maging sa bagong binuong itong anti-fraud unit. Napakalaga ng mga programang ito dahil direktang ito nakaapekto sa pang-araw-araw na kalusugan at kapakanan ng bawat Filipino. Ang Yakap ay nagbibigay ng mas malawak na saklaw na serbisyong medikal. Ang gamot package ay nagsisiguro na may akses sa mga kinakailangang gamot ng ating kababayan. At ang anti-fraud unit naman ay nagsisilbing bantay upang masiguro ang pondo ng PhilHealth ay nagagamit ng wasto at naayon para sa tunay na benepisaryo. Naway magsilbing gabay ang ating talakayan ngayong umaga
upang mas maintindihan ng ating mga kababayan ng kanilang mga benepisyo at karapatan bilang miyembro ng PhilHealth. Kaya paulit-ulit ko na sinasabi sa inyo, pag hindi pa po kayo nagparehistro dito sa Yakap o dating konsulta, magparehistro na po kayo. Kasi kaakala ng iba, meron na po kami PhilHealth ID, meron na po kami MDR may MDR copy. So, oo nga, may MDR na po kayo, naka-register na po kayo sa PhilHealth. Pero iba naman itong Yakap. Kailangan mamimili po kayo kung anong facility na gusto po ninyo. So, ito po ay preventive measure po ng PhilHealth na pag hindi pa po kayo nagpaparehistro, magparehistro na po kayo. At ito naman po ang balita na kanina ko po sinasabi sa inyo na mula po sa PhilHealth. Ito ang balita sa pangunguna ni Dr. Hilda C. Ong. Ito ang balita. PhilHealth bumuo ng anti-fraud unit laban sa pang-abuso sa gamot program kasi yan po talaga ang mangyayari. Meron na naman abuso. Magpapatupad ang PhilHealth Insurance Corporation PhilHealth ng mas mahigpit na hakbang laban sa mga irregularidad matapos itong bumuo ng isang special anti-fraud unit na tututok sa mga mapagsamantalang individual o grupo na ginagamit ang kanilang mga programa, particular ang guaranteed and accessible medicines for outpatient treatment o gamot sa illegal na gawain. Ayon kay PhilHealth Acting Vice President for Corporate Affairs, kasama po natin kanina si Ray Balenya, paunahing mandato ng bagong unit ang pag-monitor, pag-imbestiga at pagsampa ng kaukulang kaso laban sa mga mapatutunayang sangkot sa fraudulent activities. Ang direktiba ng aming Presidente at Chief Executive Officer na si Dr. Edwin Mercado ay tiyakin ang mabilis na pagtugon sa mga kaso ng paglilinlang kaugnay ng gamot at iba pang health packages ng PhilHealth. Bukod sa pangangalaga ng pondo ng miyembro, layon din nito bantayan ang iba pang programa kagaya ng Yakap sa kalusugan kung saan kabilang ang gamot, ani ni VP Balenya. Ipinaliwanag din niya na simula pa lamang ng proseso ng paparehistro sa pamamagitan ng ECO-PH app na konektado sa National ID System ay mahigpit ng tinitiyak na tunay at buhay ang mga nakatalang miyembro. Kasama rito ang masusing verifikasyon na sa mismong pasilidad upang maiwasan ang pananamantala sa sistema. Hindi kaya naman ni VP Balenya ang publiko na agad iulat sa PhilHealth ang anuman impormasyon ukol sa posibleng anomalya upang maprotektahan ang mga benepisaryo. Sa ilalim ng gamot program, maaaring makakuha ang mga miyembro ng hanggang 75 puri ng gamot na may halagang 20,000 pesos kada taon. Sa kasalukuyan, meron 8 akreditadong pasilidad sa Metro Manila at nasa 24 na parmasya at botika pa ang kasalukuyan nagsusumiti ng aplikasyon para sa accreditation. So yan po ang magandang balita po mula sa PhilHealth. Para sa isa pang balita, sa pagbabalik po ng health and travel at serbisyo publiko. Back to DWBL Studio. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo